Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, kaibigan at kapatid. Kumusta kayo po? Merry Christmas! Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is Wednesday, December 3 na po. Malapit na ang Pasko. No? Ready na ba tayo po para sa Noche Buena? Ready na ba tayo para sa Noche Buena? And maskin paano, basta Pasko, ang mga Filipinos will try their level best to prepare for the coming of our Savior Jesus Christ come December 25. 23 na tayo ngayon, no? And malapit na talaga. Ilang few more weeks and then we are going to celebrate ang Pasko. So ngayon, mag-usap-usap tayo tungkol itong Noche Buena. And kami dito po, ang Filipino, kababayan, kaibigan namin po dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, hindi pa naghinto po ang sentimento tungkol sa announcement ng DTI, Department of Trade and Industry, the other day, wherein sinabi nila na ang 500 pesos, no? 500 pesos ay pwede na mag-celebrate ang Noche Buena. Noche Buena natin na sa Pasko. Or sa December 24 ba yun, no? Noche Buena is December 24. So, marami pa po. Hindi pa naghinto ang mga istorya dito po sa mga Pilipino sa Sabah. And sa palagay ko po, 100% po. Ang issue na ito po, DTI issue, ang statement nila po, 500 pesos pwede na o chukup na. Kung sa Malaysia, sa Malay, we call it chukup. Chukup, in other words, tama na, pwede na ang 500 pesos. 500 pesos. Karamihan dito po sa Sabah, when I was talking sa mga kababayan natin dito po the other day and early this morning, yun na po ang sentimento nila po. Sabi nila, some of them, majority of them, they were telling me na insulto yun po sa mga Filipinos, particularly sa mga mahirap, kagaya natin po. Particularly sa mga OFWs po, no? Nahihirapan kami magtrabaho sa labas ng bansa natin. We are trying our level best to send money to our, sabihin natin, mga loved ones namin dyan po sa Pilipinas, despite all these hurdles or mga risks and difficulties that we are facing outside sa bayan natin po. We are working. And maskin na paano, whether you like it or not, ang gobyerno, whether you accept it or not, ang remittances ng mga overseas Filipino workers po is not only helping ang mga relatives nila dyan po sa Pilipinas, but also helping ang ekonomiya ng bayan natin, ng Pilipinas. And at the same time, keeping, preserving, trying our best to preserve ang reputasyon, ang pangalan ng mga Filipinos ng Pilipinas. So with this kind of statement issued by Department of Trade and Industry, no other than si Secretary Cristina Roque, the other day po, medyo nasaktan, o hindi lang medyo, nasaktan talaga po ang mga overseas Filipino workers, kagaya namin dito po sa Malaysia, dito po sa Sabah, and very specific dito po sa Kota Kinabalu. Yon ang issue natin ngayon po. No? Ngayon po. So, hindi pwede ang 500 pesos. Sabi namin dito sa Sabah, hindi pwede po. Although wala kami dyan sa Pilipinas, but we strongly believe na ang 500 pesos para sa Noche Buena this year po, hindi cukup. Or hindi pwede yun po mangyari. Hindi pwede yun mangyari. Dahil, huwag natin kalimutan, ang sabihin natin, ang presyo ng mga items natin dyan po, essential goods natin sa Pilipinas po, tumaas na talaga po. A simple pork meat or chicken meat or ang veggie or mga vegetables natin, ang sibuyas, ang patatas, ang cooking oil natin, no? Ang pamasahe ng tricycle, ng jeep, no? Grabe na po. And come to think of it, sabi namin, come to think of it, Secretary Cristina, na 500 ang sabi mo po, hindi yon pwede. Malaking insulto yon para sa mga
mahirap. Mahirap ba Filipino po? That we will stick to the way how we look at this situation po, at this issue, or in this issue. And I don't know, you are still trying, even ang Undersecretary, ang spokesperson ng Malacanang, si Undersecretary Claire Castro, still insists na pwede yun po. If you base on their explanation at saka mga video clips that they came out the other day, based on the pricing that they went to the supermarket, dyan po sa Shumart ba yun, or kung saan yun malaking supermarket po, sabi nila tama na po for bayan, no? Mayroon ka ng spaghetti, mayroon ka ng fruit salad, mayroon ka ng macaroni salad, no? And ano pa ba yun, may hamonada pa po. You just imagine. Parang niloloko mo kami, Claire Castro and itong si Secretary Cristina Roque. We totally don't agree with you. Full stop. We totally don't. And sabi pa nila po, this is good for 4 packs or 4 na tao o isang pamilya, may tatay, may nanay, ang 2 anak. Tatay, nanay, 2 anak. Kung ang 2 anak siguro po, sabihin natin at the age or infant pa lang, they will not be eating, siguro okay na yun po. Pero kung ang 2 anak mo is a teenager, for example, or even 7 years old, 8 years old, kasi ang Pasko natin is for the children, no? Now, mahirapan ka po. Siguro isang kutsarita na lang po, kasi bawat isang putahe, yun na po ang kain namin sa Noche Buena, sa December 24. Grabe naman yun po. And knowing the fact, si Madam Secretary Cristina Roque is also a Filipina, no? May pamilya din siya. Si USEC Secretary Claire Castro, may pamilya din, Filipina din siya po. They know for a fact na ang normal size of the family ng Filipino po is around, let's say, 5, 6, or even 8 nga 8 pa Di ba? And paano po with that 500 pesos? 500 pesos po. Noche Buena na daw yan po. At saka depende daw yun po kung what we want to eat. Pwede naman siguro po. Siguro 500 pesos pwede na po. Yun mga retrato na lang. Lagyan tayo sa mesa. Nagpa-propose pa nga isang mga tao dyan po sa Pilipinas, dyan sa gobyerno po, yung lechon daw po, pwede na yun na tinapay lechon. Lechon tinapay. Ibig sabihin hindi yun real one po, no? So, what we are trying to say po is that what you are trying to tell us, 500 pesos, pwede na para sa Noche Buena po, siguro pwede na yun po as substandard. Ang Pilipinas, mayroon na tayo po, ghost project, substandard projects po. So, ngayon, nandito na naman, you are trying to introduce to us ang substandard Noche Buena. Substandard. Bakit substandard? Substandard dahil po, ang hindi na original mga brands, no? Ng spaghetti, ng hamonada, ng sabihin natin itong mayonnaise. Yun na lang ang pinakamababa na quality ng ingrediente po. Doon na lang tayo magbili po, or that are the things that we are going to use. Mga substandard, substandard na lang po. So ibig sabihin, ang Pasko natin 2025, if we will follow ang advice ninyo po, we are going to have a substandard Noche Buena. Noche Buena. Samantala, kayo, nasa pwesto, kayo mga mayaman na ngayon, sa gobyerno, ang Noche Buena ninyo po is genuine Noche Buena po. Hindi substandard. Hindi substandard. Yung mga mahal-mahal na hamonada, mahal ang may branded talaga ang mayonnaise ninyo, ang mga fruit salads ninyo, no? So, yun.
Sa inyo, hindi substandard, pero kami, mga mahirap, what you are trying to tell us is, let's go for, or kami will go only for substandard kasi ganito ang sitwasyon. Accept na tayo na ganito ang sitwasyon. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Habang kayo, enjoy na enjoy, ha? Maski na ang mga inuman ninyo, ha? Mga inuman ninyo, mga imported ones. Samantala, what you are trying to tell us, mga Filipinos, na nag-substandard na lang tayo. Saan ang konsensya ninyo? Ha? To whom it may concern, saan ang konsensya ninyo? Grabe naman kayo po. After siphoning or after stealing trillions of money ng taong bayan, ang taxpayers namin po, yet you have to guts to tell us to go for a substandard Noche Buena. And itong Noche Buena, itong Paskwa po, siguro nakalimutan sila po. Or they tried to ignore po ang realidad. Ang realidad po. Ang realidad, why do we celebrate Christmas? It is very significant. Filipinos celebrate Christmas. No? Ang mga Roman Catholic believers, ang mga Kristiyano, we celebrate Christmas because of the coming of the Savior Jesus Christ. And mga Filipinos, masking paano, no? Masking paano, they will try to prepare something para sa Noche Buena po to show that we appreciated ang arrival of our Savior Jesus Christ. Ganon din yan po. Ha? Mas importante itong Pasko po if we are going to compare ang mga birthday celebrations natin po. Sa mga birthday celebration nga natin, what we do is, masking paano, masking mayroon na lang kunting pansit dyan po, no? And maskin ano na lang po, no? We still prepare. What more for Pasko po? Because ang Pasko, we are talking about our religion, our religious, our tradition, and our religion belief po. And yet, nandito kayo, trying to tell us, 500 pesos, pwede na yon, but substandard Noche Buena. Again, I would say, sana lang po makonsensya kayo. Let me share you with some of these video clips that I have prepared para at least you will have the idea. Hindi lang po kami, mga mahirap is complaining o nagalit tungkol sa statement ng DTI. Kami dito po sa Sabah, let's be particular, kami dito po sa Sabah. But mayroon din po na disagree talaga po ang mga Filipino dyan po sa Pilipinas. And hindi lang mga ordinaryo Pilipino, even ang mga some of the senators, if not all, they totally disagree with that kind of statement. Let me share with you po isang statement na coming from one of the senators, and I am referring to si Senator Win Gatchalian, wherein siya mismo po nagsabi po, it is unrealistic that 500 pesos budget for Noche Buena. Unrealistic. Nandito po, if you don't want to believe, nandito po ang video clip that I will show to you po, ang statement ni Senator Win Gatchalian. Typically nga, ang Noche Buena pa mas malaki pa. So hindi realistic yan, yung 500 pesos. So, but ang Noche Buena rin kasi, on the other side naman, iba-ibang tao, iba-ibang paraan nagse-celebrate ng Noche Buena. May siguro mas simple, may iba mas magarbo. No? Pero kung igagawin mo yung pinaka-basic lang, no? 500 divided by 5 persons, that's 100. Tapos ang Noche Buena concept natin ay diba celebration. Tingin ko baka hindi kakayanin yan 500 pesos. Hindi lang tingin na Senator William Gatchalian, totoo, hindi yon pwede, 500 pesos. Sa tricycle pa lang pag-alis ka sa bahay, magkano na po? Mayroon pa pamasahe ngayon 5 pesos, 10 pesos? Wala na yata, no? Wala na yata ang tricycle.
ang jeep ninyo po papunta sa palengke. Wala na yon. Kung ang budget for, let's say, 4 or 5 pets or 5 members of the family, 500 ka. Ibig sabihin, sabi ni Senator Gatchalian, 100. Yun, 100 pa lang po. Ubus na po. Ha? Ubus na. Yun. That is the real truth on it. No? And let me show you another one. Dito po, remember, ang Pasko natin po is not an ordinary celebration po. It is a special one. Since time immemorial, I was born, hanggang ngayon po, hindi ko po nakita po, or not even one of politicians or leaders natin, or namin po, during my time, na sinabi, go for substandard Noche Buena. Wala yan po. Kaya nga, surprise na surprise ang mga Filipino po, yun, lumabas itong statement ng DTI si Secretary Cristina Roque na okay na dayon ang 500. Sabi niya po, the reason why she came out with that sabihin natin statement, it is because ang intention niya po is to show to the public na ang mga businessmen natin po, no, involved dito po sa mga essential goods po, they agreed not to increase the prices, essential goods natin po, during the month of Christmas. No? Or during Pasko po. So, ang message daw po is that, masaya na ang DTI kasi na-agree ang business sector not to raise up ang prices natin during Christmas. Yun ang rason nila po. But they forgot, sana let us be very realistic. Very realistic and logical po. Sana nag-isip muna sila po na paano ang reaction ng mga consumers, ng mga Filipinos, especially mga nahihirap. Kagaya sa atin po. Tayo mga Filipino na ordinaryong Filipino. Hindi sila kagaya nila yung mga sa gobyerno ngayon po. 100% ang Pasko nila po masayang masaya. Maraming pagkain. Branded pa po. Hindi pa substandard ang mga pagkain nila po. Samantala sa mga Pilipinos, kagaya sa atin, pwede na yon, hanggang dyan lang kayo. You have to accept reality. Ganito na ngayon ang buhay. New norm na ito. Grabe naman kayo, ano? Okay, nandito po. Let's watch this video clip po. Hold on, Hold on. Usapan natin na diretsuhan ng mga katropa. May chika ako sa inyo. Tuwing papalapit na nga ang Pasko, hindi talaga mawawala ang mga tanong na yan. Kaya pa ba ang 500 pesos pang Noche Buena for today? At recently, ang DTI, kampante raw sila, sapat daw ang 500 piso para makapili ng Noche Buena. Pero teka lang tayong mga Pilipino, hindi naman tayo basta-basta naniniwala kapag hindi tugma sa reality, diba? Kaya ngayon, pag-usapan natin na diretsuhan na walang paligoy-ligoy. Unang-una, Pasko to, hindi ito ordinaryong hapunan. Ang Noche Buena para sa atin, simbolo ng pagsasama, pagmamahalan, at paghahati-hati ng kaunting biyaya. Hindi ito simpleng pagkain, tradisyon ito. Kaya kapag may nagsabi sa atin, 500 lang sapat na, mapapataas talaga ikaw ng kilay. Bakit? Kasi tayo mismo namimili sa palengke, sa grocery, sa tindahan, alam natin kung magkano ang queso de bola, spaghetti, yung set na o kahit murang noche, meat o soft drinks at kahit ensamada o tinapay. Hindi mo na nga kailangan maging accountant, isang pasok sa grocery, alam mo na, ramdam mo na mataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Kaya kapag sinasabi na 500, sapat na, ang tanong, agad ba na maniniwala mga Pilipino? Anong klaseng Noche Buena yan? Budget o survival? Doon papasok ang realidad. Oo, kaya
subalit kung sobrang tipid mo, kung pipili ka ng pinakamurang pagkain talaga, pamili natin para sa maraming pamilya, hindi na yung kalidad ng Noche Buena na nakasanayan natin. Hindi na yun yung masaya, may laman, may handang igagalak ng mga bata. Pangalawa, hindi lang presyo ang problema. Sweldo, trabaho, cost of living. Sa panahon ngayon, kung minsan nga, kinakapos pa ang tao kahit pang araw-araw. Tapos sasabihin mo, sapat na yung 500 piso para sa handaan. Kalokohan. 500, kalokohan. Kalokohan talaga yan. Kalokohan talaga. Diyan that's how, kami mga Filipinos dito po sa Sabah, sa Kota Kinabalu, that's how we look at it. Kalokohan na ito. Kalokohan na ito. Kayo po, what do you think? Mga followers ko po, do you agree? Ang 500 pesos, pwede na yon? Wala nang meaning ang Pasko natin kung ganon po. Substandard Noche Buena. Substandard Christmas natin po. Wala na. Aywan ko na what is happening sa Pilipinas po. Kailangan na ba? Palitan na? Or ano? Kayong bahala. Huwag na natin po. Huwag natin kalimutan how ngayon po ang gobyerno natin is treating us. Left and right na ang corruption po. Left and right na po. Hindi lang dyan po sa flood control projects, but sa mga ibang bagay pa po. Different government agencies may kalukuhan. Sa Agriculture Department, I'm just watching ang hearing ng Senado ngayon po sa Agriculture. Sa ang mga smuggling, sa custom, ang daming kalukuhan dahil sa pera po. Yet, mayroon pa isang secretary ng USEC is trying to convince us na tama ang statement nila. Grabe naman kayo. Okay? Yun ang issue natin ngayon. But before I will end up itong programa natin, nakakatuwa, pero galit na galit kami. But before I will conclude itong programa natin, I also want to share with you po what happened kay Congressman Kiko Meow Meow Barzaga. Ang Ethics Committee ng House of Representatives yesterday, they already voted, agreed that si Congressman Kiko Barzaga will be suspended for 60 days. In other words, 3 months. Ibig sabihin, wala siyang sweldo, wala siyang mga allowances dahil po sa mga posting niya sa Facebook, which is against sa gobyerno po. Especially, very vocal siya po tungkol sa presidente natin. And ang result ng votation nila, whether to suspend or not to suspend si Barzaga, ang resulta is, I think, 249 congressmen voted yes. Mayroon na 5 congressmen voted no, and 11 abstain. But itong 5 po, plus si Congressman Pulong Duterte po, it means 6 of them po, na sabi nila po, apektado ang freedom of speech. But samantala, on the other hand, ang those who voted for yes po, sabi nila that ano daw ito po, hindi daw dahil sa social media posting ni Barzaga, but it is because of the way ang body language, ang mga speeches ni Barzaga po is unbecoming as a congressman. Remember, parehas din yun po noon sila nagsabi, or they said that ang former president natin, si Tatay Digong, who is now under the custody of the International Criminal Court, facing ng kaso niya po sa ICC, Crime Against Humanity. Noon, when he became the president, grabe ang bunganga ni
Tatay Digong. And shock na shock ang mga Filipinos po. No? Because traditionally, we see ang mga presidente, maganda ang mga speech nila po, no? The way they talk, statement na talaga. Yung dumating si Duterte po, si Tatay Digong, ang style niya po is, kung he is talking to the right people, then he is a very respectful. No? Very respectful. Pagdating naman sa ibang tao po, ang mga kontra sa gobyerno, ang mga kriminal, he uses the language of the criminals. Sabi ni Tatay Digong, para they will understand what I am saying. And it was effective. And it was effective. Nakita natin po, crime rate bumaba, ang droga natin bumaba, ang buhay ng mga Pilipino, tumaas, maganda ang buhay ng mga Filipino. Security-wise, peaceful. Nakita natin po, ang noon maraming sa daan natin, ang mga Filipino walang damit. Doon sila ng inuman-inuman. No? Kung lasing na, biktima na ang mga kababayan natin. Kaya nga, yung dumating si Duterte po, nawala yung lahat. Malinis ang mga programa, development projects he managed to do. And ngayon, bumalik na po. I don't know, maybe I'm wrong. I'm sorry kung namali man ako po, ang observation ko po, 1,000 apology. But while I'm here, I can bragly say na noon during the time of Duterte, kasi nandito ako sa Malaysia po, but almost every month I go back to the Philippines and nakita ko po ang diferensya. The difference between ang previous government at saka ang present government natin. I'm not saying ang present government natin po, talaga, no? They're not doing their job. Mayroon din siya po mga good things that they did for the Filipinos po. But kulang na kulang po. Kulang na kulang. Especially pagdating na sa corruption. Anyway, let me share with you ang video clip ni Congressman Kiko Barzaga. Sinuspindi nila ako ng 60 araw dahil sinabi nilang masyadong agresibo ang aking pagmiyaw. At hindi lang yan, pinutol pa nila ang mikropono ko habang ipinapahayag ko ang aking saloobin tungkol sa isyong iyon. Nakakapagtaka kung alin ang mas mabigat na kasalanan, ang pagmiyaw o pagnanakaw. Sinuspindi nila ako ng 60 araw dahil sinabi nilang masyadong agresibo ang aking pagmiyaw. At hindi lang yan, pinutol pa nila ang mikropono ko habang ipinapahayag ko ang aking saloobin tungkol sa isyong iyon. Nakakapagtaka kung alin ang mas mabigat na kasalanan, ang pagmiyaw o pagnanakaw. Yan po. Ano mas mabigat? Yun, your vocal of the corruption cases, mga wrongdoings, nakita natin po. Or, yun nakaw sa atin. Saan mas grabe? Siyempre po, yun nakaw. Ilan congressmen mention sa investigation po na mayroon ang mga pangalan nila po. Instead of focusing ang investigation or asking this congressman involved or name sa investigation ng flash control projects po, no? To clarify, answer mga allegations po sa Kongreso, nag-prefer pa ito po ang mga congressmen natin po to investigate, to find guilty si Congressman Kiko Barzaga. And they say ang mga actions ni Barzaga is destroying the image and reputation of the House of Representatives.
But yun pala mga congressmen na nagnakaw, involved ang mga pangalan nila po dito po sa malaking corruption investigation ngayon po sa Pilipinas. Yun ba nang nakaw sila po is not tarnishing, destroying the image and reputation of the institution of the House of Representatives? Hindi ba? Grabe naman. And nakita natin po itong mga bagong congressmen natin, mga bata, Gen Z, we call them Gen Z leaders po. They are now coming out very vocal. Kailangan lang yan po. Kaya nga mga Gen Z dyan po sa Pilipinas, you have to be active because if you are not going to be aggressive in sabihin natin finding solution sa problema natin dyan po sa Pilipinas, paano na ang futuro ninyo? Kami mga senior citizens, we are playing our role behind the curtain na. Dapat kayo na po because it involves your future. Kayo po ang leader namin. Kayo po ang leader ng bayan natin. So you have to take an active role dito sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas. You just imagine, I saw that thing kahapon when gusto pa sana magsalita si Congressman Barzaga, but they off ang microphone ni Congressman Barzaga diyan po sa kamera. Yun ba po? Normal lang ba yun po to do that to a congressman, elected congressman? I still remember, it also happened during a Senate hearing, dyan po sa Senado, few years ago, if I'm not mistaken, during the time of, former Senator Trillanes and Senator Alan Peter Cayetano. Si Trillanes off ang microphone. And nagiging issue yon po. Nagiging issue. Ngayon po, hindi lang pala na sa Senado, maybe ang mga congressmen involved, hindi naman lahat. They learned something from Trillanes po. And the thing is that they learned something wrong from Trillanes. Yan po. That is really what is happening. So again, once again, I would like to say sa mga kabataan natin po, mga youth, mga Gen Z po, play a very aggressive role dito po sa problema natin sa Pilipinas. Mag-ingat talaga tayo po because nakataya ang futuro ng bayan natin, nakataya ang futuro ng mga kabataan natin po. You are the future leaders of the Philippines. So hanggang dito na lang po. Si Nico Fabian once again would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ingat kayo po and please like itong Nick Talk, The Real Talk with Nico so that you will be able to get mga notisya na dapat you should get so that you will know what is happening sa Pilipinas. Malaysia, Sabado, Philippines, God bless us all and I'll see you in my next episode. Bye and I love you.